Pinanood natin mga kababayan yung Senate hearing, budget hearing po ng Office of the Vice President. So, I think tama lang na bawasan po yung budget ng Office of the Vice President. Kasi yung malaking budget po, naka-allocate po sa mga serbisyo na duplication man lang ng mga line agencies ng ating gobyerno. Kinopya man lang po ni Inday yung mga serbisyo ng DSWD, ng Department of Labor and Employment, pati ng DOH, medical assistance, burial assistance, yung sa feeding. Lahat yun mga kababayan, trabaho, duplication ng mga line agencies ng ating gobyerno. Kinuha ba naman ni Inday para may malaki siyang budget amounting to 2.37 billion pesos? So, sang-ayon tayo mga kababayan doon sa naging reaction po ni Senator Risa Hontiveros na in the right time anya, I will raise a motion para sa tatanggal nitong mga items na inilagay ni Inday sa kanyang Office of the Vice President at ito anya ibalik doon sa mga line agencies. Ito yung sabi ni Senator Risa. Natin sa lahat ng members ng executive, lalo na when they are working together. Kaya, gaya ng sinabi ko kanina, wini-welcome ko yung sinabi ni VP na they would leave it to the discretion of the members of Congress, and tayo naman ay hindi tayo bibitaw sa mahigpit nating pag-ensure na these programs be implemented by the appropriate agencies o kahit in collaboration with each other na naaayon talaga sa tamang standards above partisan politics. And therefore, at the proper time, Madam Chair, gagawa ako ng proper motion para i-lodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies na may klarong opportunity for OVP na mag-request for allocation as for other offices in the executive. So tama yon kasi mga kababayan, sa totoo lang, magagamit lang po yun sa politika. Duplication man lang, yung burial assistance, DSWD. So bakit pa mga kababayan, mayroon din katulad na serbisyo yung Office of the Vice President? Ituro na lang niya sa DSWD. Di ba? Medical assistance sa DOH at saka sa sa PCSO. Ganun ang ginagawa namin sa pribado, sa mainstream media. May humihingi ng tulong sa amin, nire-return namin sa mga concerned agencies ng gobyerno. Ilalo pa sa Office of the Vice President na government agency din. Alangan man, hindi ako naniniwala doon sa sinabi ni Inday mga kababayan na pag na Office of the Vice President nag-refer sa DSWD, hindi daw binibigyan kasi kalaban anya natin yan. Pinulitika po. Kaya kailangan siguro mag-react dito si DSWD Secretary Rex Gatchalian kasi lumalabas, sinisiraan ni Inday yung DSWD. O ngayon, after ng mainit na budget hearing ng Office of the Vice President, nagpa-press con po si Inday. Ayan po. Pakinggan natin mga kababayan itong interview with the mainstream media published by Inquirer kay Inday. Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa o President, kung hindi maluto yung tsa-tsa nila. Politika na naman po. Depende ma'am sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kung maayos naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. So ang ibig sabihin niya, yung mga pagtatanong mga kababayan ni Risa Hontiveros, hindi maayos. Kaya yung sagot niya hindi maayos.
Yung magtanong na niya si Senator Grace po, sinagot daw niya ng maayos. Malinaw naman pong maayos yung pagtatanong ni Risa Ontiveros. Kaya lang, siyempre, kalaban niya si Risa, kaya mainit yung dugo niya. Siya yung hindi sumasagot ng maayos, malayo sa mga tanong. Nakaabot doon sa issue ng pagpunta sa Davao ni Risa para humingi ng tulong sa kampanya. Anong kinalaman noon mga kababayan sa budget hearing ng budget niya? Kaya inagaw na lang po ni para kumalma ng chairperson si Grace po. But anyway, sabi ko nga, magandang nagsasalita si Inday para makapagdesisyon kayo kung pwede nga siya sa Palasyo Malacanang. Di ba? Kaya pakinggan natin kung ano yung mga pinagsasabi niya, kung pwede ba ang ganitong leader na umupo sa Palasyo Malacanang po. Sa amin po kasi, we put lines. Hindi po kami nagkikriss-cross ng problema namin. Tulad po ng sinabi ko sa amin mag-asawa, kung issue niya yon, ang drug smuggling, siya lang. Yung sa drugs po yon? Siya mag-aasikaso. Yung issue ko sa confidential funds na tinitira, sa COA na hinahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin din yon. Ganun din kami ni Pangulong Duterte. We have different set of lawyers for ICC. So iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung kinukonsulta ko para sa akin. Hindi. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president, all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una, hindi ko gusto tumakbong president. Di ba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Senator Aimee, kung tatakbo ako, diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, kung wala siyang interes sa pagkapangulo ng ating bansa, bakit ganyan siya mag-behave? Bakit hindi na lang siya manahimik? Di ba? At yung issue ng kanyang mga kasama, laging yung tungkol sa 2028 presidential elections. Kaya malabo, Inday, na maniwala sa iyo yung mga mamamayang Pilipino na wala kang interes sa panguluhan. Iba yung sinasabi mo sa ginagawa. Kaya nga, pikon na pikon ka eh. Tuloy natin. Hindi ako tatakbong vice president. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging vice presidente. Kaya tumakbo akong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Pero may ransararan. Nag-file lang siya mga kababayan for mayor para hindi pagdudahan na may ambisyon siya sa pagkapangulo or sa pagka-vice presidente. Yun ang malinaw po. The same strategy. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Yung tatay niya, same strategy mga kababayan. Pagkatapos biglang tumakbo vice presidente kasi kinonvince daw siya. Ba't nagpakumbinsi ka naman kay BBM at saka kay Aimee Marcos? Tumakbo ka na sana sa gusto mong takbuhan. Kung mayor, di mayor. Kung presidente, di presidente. Luminaban ka na sana. Kasi pangulo naman yung tatay mo. Yun ang gusto ng tatay mo. Malinaw po na pabiktim. Para yung script nila na pinapalabas, ginamit lang sila ng Marcos para manalo si President Bongbong Marcos. At nang manalo na, iniwan na sila. Yun ang script nila ng propaganda mga kababayan. Ang nang-iwan po siya. Siya yung nag-resign eh. Di ba? Hindi man siya tinatanggal ng ating Pangulo. Yung confidential funds naman, tinanggal kasi tulad ng sinabi niya ngayon sa Senado, it's up to you
I leave it to your wisdom. Pero galit siya sa gagawing motion. Natunugan na niya eh. Magmamotion si Risa Ontiveros, tatanggalan siya ng malaking budget. Kasi yung mga projects na ini-implement niya, duplication lang po ng mga line agencies ng ating gobyerno, DSWD, DOLE, tapos yung DOH. May punto naman po si Risa kasi ba't mo i-duplicate? Di ibigay mo na lang yan sa DSWD kasi sila yung mag-expertise at may tao na nagsisilbi sa buong Pilipinas. Tama po? Hindi man yan function ng Office of the Vice President. Kaya lang, siyempre, yung ambisyon niya sa politika, ang question pati yung libro. Ano yung laman? Ano pakinabang? Bakit kailangang pondohan ng 10 million pesos? Imagine 10 million pesos para sa libro niyang Ang Kaibigan. Ano mapupulot na aral doon? Kung hindi yung nakabalandrang pangalan niya bilang author ng libro. Alatang political propaganda po. Balikan natin yung press ko ni Inday. Pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Created. Wala na po kasi ang nagpundo nun, yung China. Hindi man po pwede na isusugal natin, itataya natin yung sovereignty ng ating bansa, yung security ng ating bansa, in exchange ng project ng China sa Mindanao. Hindi na tayo, mananahimik na tayo sa issue ng West Philippine Sea. Hindi maaari ang ganon. So ginagawa ng China, pain yung mga projects para po tatahimik lang tayo habang nilalamon tayo nila. Huwag kami Inday. Kaya nga hindi pinagpatuloy ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan. At ngayon, nakikipag-negotiate na yung ating Pangulo with Japan in South Korea, lalo na po sa project ng railway system dyan sa Mindanao. Matutuloy pa rin. Hindi man totoo yung mga pinagsasabi po ninyo. Nag-release pa lang ng balita ng ganyan yung Presidential Communications Office. Alam na alam ko kasi laging nag-update sa akin mga kababayan yung PCO. Everyday. Huwag kami Inday. Pinulitika mo na ng todo. Ikaw yung humiwalay dahil lang sa issue ng confidential funds. Inaway mo na yung gobyerno. Inaway mo si Martin Romualdez. Hindi ka man inaaway. So, pinapalabas mo, walang utang na loob yung ating presidente. Kasi tinulungan nung manalo. Siyempre, unit team kayo, pumayag kang unit team. Di tumakbo ka na sana sa pagkapangulo. Di ba? Unang-una, hindi kayo mananalo noong 2016. Yung tatay mo, kung hindi tumulong yung mga Marcos loyalist, hindi tumulong si Amy Marcos. Si Amy Marcos, siyempre, in-endorse kayo at ayaw na mga Marcos loyalist sa mga Dilawan, pinagtiyagaan na lang yung tatay mo. Yun ang totoo niya na kwento. Pero ngayon, nakilala na namin kayo kung ang pag-ugali ninyo, di na kayo makakaulit. Pati nga ako bumoto sa'yo, sa tatay mo. Kaya may utang na loob ka sa amin. At kami yung magdidetermine kung sino dapat uupo na sisilduhan namin. Yung mga ugaling tulad ninyo, hindi na kami uulit na maglalagay ng mga katulad ninyong leader. Walang manners. Pagpaalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong Presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at the time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto
na yon na okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Of course not. I do not regret running for Vice President kasi imagine niyo kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? Diba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Paano hindi kayo abulin na masasama yung mga ginagawa ninyo? Alam, mahirap sagutin ang 2028. Lalo, halimbawa, yung asawa mo nasabit sa droga, kailangan hindi abulin. Di ba? Yung kapatid mo, sabit doon sa expose ni Jimmy Guban, yung tatay po ninyo, malaki yung pananagutan sa ating mga mamamayang Pilipino dahil sa namatay sa war on drugs, close to 30,000. Paano naman yung mga biktima? Siyempre, abulin kayo. So, yung rason kung bakit kayo hinahabol ngayon, legit. Alangan pabayaan kayo. Kumusta naman yung mga biktima? Alangan naman hindi sila, hihingi ng hustisya. Kaya kayo hinahabol. Kaya nga, ang dapat gawin ninyo, ang challenge sa inyo ng Congress, yung asawa mo dapat magpaliwanag. May invitation na eh. Yung kapatid ninyo magpaliwanag. Sa issue naman ng AJK, war on drugs, may investigasyon yung Congress. Magpaliwanag yung tatay ninyo, pati si Bato. Hindi isa kung ano-anong mga rason. May nadihado kasi kayo. Yung pamilya ninyo, yan ang rason kung bakit tinahabol kayo. Nasangkot sa kung ano-anong mga kahindik-hindik na kaso. Ituloy natin. Mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. 'Di ba? Namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. Wala akong planong ganyan. Yes, ma'am. Wala naman kami, ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Hindi takot, gusto mo ng sangkatirbang security. Atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Do I regret helping do you want to answer the question? Or alam mo ba ang sagot? Paduda na naman. Paduda. Senator Amy Marcos, magkaibigan naman kami. Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. Sinabi ko kanina eh. Kung hindi naman ako tumakbong Vice President, mayor ako, hahabulin pa rin ako eh. Hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun eh. Kung hindi ako tumakbong Vice President, hindi siya ang President. So likely yung isa ang President. Lalo na yun. Kita nyo nga doon, di ba? Tanggalin daw ang... How would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment nila. So... tatanggapin kung ano yung darating kaya sara-sara. Pabiktim po? Kaya sabi dito nag-react, hoy Sara, kayo namumulitika. Ako, lumaki ako sa politics. 9 years old pa lang ako, mayor na ang father ko. So from 9 years old until today, wala akong ibang
Yan, sabi dyan, oh. Oy, Sara, kayo namumulitika. Sabi ng isa pa, Kuya GM, kayo pa hinaharas niyan? Kayo gumagawa ng destabilization? Binabaligtad nga, mga kababayan, yung ating Pangulo. Parang yung China lang. Sila yung bumangga sa ating Philippine vessel. Tayo yung inaakusahan na binangga daw natin. Parehas yung mindset. Ngayon, huwag kayong nagpapaniwala dito sa babaeng ito, mga kababayan. Ano ba tawag dyan? Wala akong ibang universe kundi pag-aaral nung ako'y nag-aaral pa, politika, nung natapos na ako nag-aral. Wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. Diba? Kasi hindi naman talaga natin ma-define kung saan tayo bukas sa politics. Kasi eleksyon ang ating mga public officials dito May eleksyon hindi natin alam kung saan tayo papupunta bukas. Wala akong problema. Maghiwalay tayo lahat. Diyan kayo lahat. Dito ako mag-isa. Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabastos. Yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika Huwag lang maging bastos. Thank you. Narinig ninyo yon? Wag lang daw maging bastos. Sino sa tingin ninyo, mga kababayan, ang bastos? Pamilya Marcos o sila? Sino ang nang babastos na walang pakundangan sa ating Pangulong Bongbong Marcos kung hindi yung tatay niya? Kampanya pa lang, tinatawag ng may adik tayong kandidato sa pagkapangulo. At ngayon, direkta na sinasabi, ang Pangulo daw ay bangag at sumama na din siya sa nag-challenge sa ating Pangulo magpa-drug test by hair follicle. Yung kabastusan ng kanilang pamilya, mga kababayan, binibigay sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala man ibang tinutumbok si Inday, kundi yung ating Pangulo, saka si Martin Romualdez. Sino nagtawag kay Martin Romualdez na tambaloslos? Na yung tambaloslos, mga kababayan, ay isang nilalang, mythical creature na napakalaki yung ari. Iyan po ang ibig sabihin ng tambaloslos. Tinawag niya na tambaloslos. Patama niya kay Martin. Ang tanong, sino ngayon ang bastos? Siya pa ngayon ang may lakas ng loob magsalita na wag daw lang bastos. Sabi ni Harinawa, luxus talking, sino ba yung bastos? Bunganga. Sabi ni Francis Ricafort, Saramaw, isip bata. Baliktad lahat yung sinasabi, mga kababayan ni Inday. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our Baranyo 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Alban. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po. British tourist po sila. Ito mga taga Denmark. Ito international. Ito yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa paninigas ng mga kaso-kasoan, pati mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.